Ma'am Sherry, ito na, ma'am. Finally, okay. So guys, welcome back again sa ating YouTube. So for today, may i-release tayo ulit na all the way from Pangasinan. So sila Ma'am Sherry ay Asingan naman sila galing. Noong isang araw kong kliyente, San Carlos, ngayon Asingan naman. So dinadayo talaga tayo ng mga taga Pangasinan dito. So, ang unit na i-avail naman nila ma'am is yung 2025 na Expander Cross Sunrise Orange. Bali, two-tone itong color na to. Naka-black yung roof niya. At shout out din po pala kay Sir Renante. Kawan niyo ma'am nasa Saudi. At kay hello Sir Jerry dyan sa Qatar. So, ito na po, i-release na natin yung unit nyo. Sana sir, mapanood nyo po itong short vlog natin. So, nakapag-settle na rin po kami ng down payment and nakakuha din tayo ng konting discount ma'am. Nakaless kami sa down payment. So, syempre lahat po yan isa-serve natin. And almost complete na kami. Ipapasa na lang namin itong mga documents sa finance and then for checking na lang. And then mamaya-maya, saglit na lang to, turnover na ng unit sa kanila. So, papakita ko sa inyo yung actual unit na kukunin nila ma'am. So, yun lang muna guys. So guys, nandito na ako sa finance namin for document checking and checking din ng mga signature ni ma'am. And so far ay okay naman lahat. Walang mga concern sa requirements at sa pirma. At maaga-aga namin mailalabas to. After neto, kakainsulan na natin siya ng mga freebies. And turnover agad. So si client ay makaka-uwi din agad sa kanilang bayan sa Pangasinan. So pakita ko mamaya yung kanilang unit. So guys, samahan nyo naman ako. I-check natin yung unit ni client. I-make sure lang natin na ayos sa lahat kasi. So, paakyat ako ngayon dito sa aming stockyard para ma-inspect natin. Tara guys, samahan nyo ako. Yan. So yung mga nandito guys sa unit ay mga schedule na natin yan na for release. So yan, may mga kinakabutan na ng Boss Europa dyan. Ito, yung unit client. Expander Cross Sunrise Orange. Bali yan guys, naka two-tone na yan. Yan, makikita nyo sa roof. Naka two-tone yan. From the pillar, naka black na yan. Then going to the roof, naka two-tone na yan. So guys, inspect ko muna, check ko muna yung unit. And then, hinihintay ko na lang yung dispatch namin para i-turn over na natin kay Ma'am Sherry at sa kanyang mga family na nandito rin po. So, stay tuned guys. So, ma'am, i-discuss ko sa inyo yung mga kailangan natin malaman. So, from insurance, warranty, pagpapaservice po natin, registration, i-discuss ko po ma'am. So, para din po ito kay Sir Jerry ma'am, saka sa asawa niya para at least aware po sila kung ano yung mga dapat nila kailangan malaman. So, una ma'am, paglabas po ng sasakyan natin sa dealer, naka-insured na po tayo. So, ang insurance po natin ay comprehensive insurance with acts of nature or acts of God kung tawagin po. Bali, ito po yung premium insurance. So, ang mga nakasama po dito sa insurance na to, yung mga acts of nature, mabaha ang unit natin, mabagsakan ng puno, yung mga natural calamity po na pwede mangyari sa unit natin. Covered po yun. Kasama din po yung theft, manakaw po, wag naman po sana. And then kahit own damage po natin, sarili po natin pagkakamali, pwede po tayong mga claim sa insurance. So, wag po kayo mag-alala, in the event na may mga ganun po mangyari po, pwede makaka-claim po tayo. And then, kunyari may kabanggaan po, kahit sariling pagkakamali naman po, pwede pa rin po yun. As long as na makaka-secure po tayo ng police report, importante po yun, number one requirement po ng insurance yun sa pag-claim police report, may license yung nagda-drive, then yung copy po ng ORCR natin, and yung insurance policy. Then after that, papa-estimate po yan sa nearest Mitsubishi ma'am. Kasi i-check po nila yung overall damage ma'am kung magkano magiging expenses po. Tapos, ipo-forward po nila yan kay insurance. So, sasagutin naman po ni insurance yan. Basta wala pong mga technicalities na makita ma'am, makaka-claim naman po.
And every claim lang po natin sa insurance, may tinatawag po na deductible or participation fee. So more or less nasa 5K po ata yun. So nagdedepende po kasi sa value din ng unit. Pero regardless of the damage, maliit or malaki yung damage, ma'am, may participation fee po tayo babayaran. So kung mga maliliit, ma'am, pwedeng hayaan muna natin. Pero kapag mga malalaki, for example, nabasag yung headlight, ma'am, yung ilaw, or napunit yung bumper, ma'am, talagang malaki yung damage, i-claim po natin sa insurance para masulit po natin siya. Ah, Kunyari naman, ma'am, own damage nyo, pwede naman yun kahit mga affidavit lang po. Sa mga law office, ma'am, may format naman po sila doon. Instead na police report, affidavit lang po. Pag mga minor damage lang, ma'am. Pero kapag mga major na involved tayo sa ibang party, police report po kailangan. Then, may isa-send po na copy po ng insurance policy sa email nyo, ma'am. So, once na matanggap niyo siya, ma'am, i-print out nyo lang po. Then, may nakalagay po na hotline doon ng insurance, ma'am. In the event na kailanganin po natin ng assistance, nang nasa daan tayo, ma'am, pwede nyo po silang kontakin para i-assist po tayo. So, kahit ma-stall yung unit nyo, ma'am, tumirik, or kung ano man mangyari, ma'am, pwedeng kontakin po. So magbibigay sila, ma'am, for example, na-involved sa accident, magbibigay sila ng advice kung ano yung kailangan nyo gawin, ma'am. Tutulungan po nila. So nasa insurance policy, ma'am, na isa-send sa email yung number. So i-print out na lang din po yun. So dumadating siya, ma'am, possibly baka next week po i-email sa inyo. Pero don't worry, ma'am, naka-insured na kayo ngayon pa lang po. Yan po. So 1 year po yung free ng insurance natin. More or less, nasa 30,000 po yung na-free sa atin na value ng insurance. Succeeding year po, habang naka-loan po tayo for 5 years, second year, third year, fourth year, fifth year, kailangan po natin siya i-renew. Mandatory po yun. Kasi protection po ng client, protection din po ng bangko. So, yun po yung sa insurance natin. Tapos meron din po tayong free na 3 years third-party liability insurance. So, para naman po yun sa mga tao po na na-aksidente po. So, yun yung usually na kinukuha, ma'am, kapag mga matatagal na yung sasakyan, yung TPL, yung tawagin. Nakabundle kasi siya sa registration. So, yung LTO registration naman po natin is 3 years po yung free. So, 16, 17, 18, 2028 pa po kayo mag-renew. So, matagal-tagal pa naman po kahit sa malapit na LTO office na po sa inyo. So, yun po. And then, yung ORCR po, more or less, dumadating siya mga around 3 weeks. So, ini-email din po yun sa inyo, ma'am. So, once na ma-receive nyo, ma'am, make sure po ma-print out nyo na po siya. Agad, as soon as possible. Then, lagay po sa unit, ma'am, para may copy tayo. And then, for the meantime, habang wala tayong ORCR, may ibibigay po ako mamaya, ma'am, na sales invoice. Yun po yung katunayan na nakapangalan sa inyo unit, ma'am. Nandun yung unit description, yung conduction number natin, ma'am. If ever na masita tayo, yun yung ipe-present natin. Since wala naman po kasi dito sa atin na naka-register agad paglabas ng kasa. So, pinaprocess pa lang po after release yung registration natin. And then, sa plate number naman po, since yun naman, diniscuss ko kanina, since malayo po kayo, pinapadala na lang po, LBC na lang po. So, mag-i-email din yung office sa inyo, ma'am, na i-inform kayo na available na. Baka mauna email sa inyo, ma'am, inform mo ako pag nakatanggap ka na nun, para makuha ko yung insurance, ay yung plate number dito, ma'am, ma-arrange ko yung pagpapadala. So, yun po. Tapos, ito rin po isang importante kailangan natin malaman. Meron po tayong 3 years warranty sa unit, pero kailangan po, maintain natin ang sasakyan natin, yung expander cross, sa kasa ng Mitsubishi lamang. Huwag po tayo sa labas mo na magpa-service. Kahit, kunyari, may kamag-anak kayo magaling sa sasakyan, mechanic, huwag muna, ma'am. Para hindi po ma-void ang warranty natin. Kasi, ma'am, in the event na ginalaw na sa labas, nagkaroon kayo ng problema, hindi tayo makaklaim sa warranty po. So, ang unang service po is 1,000 kilometer or maximum of 2 months, whichever comes first. For example po, 2 weeks pa lang po, nag 1,000 kilometer na, pwede nyo na pong ipasok. I-disregard nyo naman yung booking kanina, yung appointment natin. Cancel nyo po yun, tapos mag-appointment po tayo ng panibago.
Pero if ever ma'am, kunyari po, Di pa na-reach. 2 months na ma'am, tapos mababa pa yung tinakbo, 300 kilometers pa lang, pasok na rin natin ma'am. Basta kung ano yung mauna ma'am, 1,000 kilometer or 2 months. Okay po ma'am, clear po. Tapos hindi discuss naman po ng service advisor sa inyo ma'am kung ano po yung mga kailangan gawin sa unit niyo ma'am. Yung mga ipe-perform bago nila i-proceed. So dito ma'am, sa dealer kasi namin may program kami na 1,000 up to 20,000 kilometer. Free yung labor. Pero labor lang yun ma'am, hindi yung entire service. So magbabayad pa rin kayo ng langis. Sa other dealer ma'am, 1,000 saka 5,000 kilometer lang po. So, hindi na rin advisable na babalik kayo dito ma'am para magpa-service. Kasi baka yung natipid natin ma'am sa free labor namin, lugi pa kayo sa biyahe, sa pamasahe, saka sa pagod. Pero kung nagawi kayo dito ma'am, pwede naman po. So, yun. Pero kung dadayuhin ma'am, ito lang yung pakay pagpa-service. Wag na lang ma'am. Hindi ko i-advise ma'am kasi sayang effort. Kasi marami tayong expenses na gagastusin ma'am. And then, unang service nyo ma'am is 1,000 kilometer or 2 months nga ma'am. And then si service advisor na po ang magdi-discuss sa inyo ma'am. Pero prepare lang kayo ma'am, more or less, nasa around 5K po yung first 1,000 na PMS po natin o yung service po natin. So may babayaran pa rin po kasi po yung iba thinking po nila, totally free, walang babayaran. Meron pa rin po. Apo. And then, sa warranty po, basta wala po tayong gagalawin sa sasakyan, ma'am, hindi kayo magpapalit ng gulong, ng wheels nyo, ma'am. Sa electrical, wala pong gagawin, ma'am. Hindi magpapalit ng headlight. Wala tayong magiging problema sa warranty. In the event na may unusual kayo na maramdaman sa sasakyan, pwede nyo po ipasok sa nearest Mitsubishi. Nationwide, ma'am, pwede po ito. Hindi lang dito, pwede po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede po. So wala po tayong magiging problema sa warranty. Tapos, sa payment naman ma'am, ang magiging first amortization nyo is August 6. I think August 6 ma'am. First payment nyo, yung account na inopen nyo ma'am, doon na po kayo magpopondo para sa monthly. So pwedeng directly na ipadala po nila doon sa account. And then mas mainam ma'am kung ma-register nyo siya online or magkaroon kayo mobile application ng PS Bank para na monitor po yung deduction. Para hindi na kayo pupunta dun sa bangko pa para i-check po kung nagbawas na ba si bangko or hindi pa po. And then, advice lang din po, at least, pinaka-ideal po, 1 week before due date, may pondo na po tayo dapat. Or better, advance, para hindi na natin isipin. Kasi minsan po, nag-fall siya sa holiday, mga long weekend or long holiday, baka mag-early deduct po sila, baka ma-penalize po tayo. May finance charge yan, may mga late charges po ang bangko. So sayang din po yun. Then para ma-maintain din po natin yung good credit standing po natin sa bangko. Kasi pag marami pong mga late payments, nag-reflect po sa pangalan natin. Tapos pag mag-apply po in the future, makikita po lahat ng bangko yun. So, mas maganda laging on time, so para wala po tayo magiging problem. And then, so yun lang naman ma'am yung mga basic information. May mga tanong ba kayo ma'am? Wala naman po. If ever ma'am in the future, pag na-release na may tanong ma'am, kontakin nyo lang po ako ma'am. Tapos, ano pa ba? Yun ma'am, then mamaya i-demo ko yung unit, yung mga basic information ng unit. Kay sir ma'am yung kanina po, ano. So, pwede nyo rin videoan siya ma'am para at least meron din kayo ma'am. So, siya po ba yung lagi magdadrive or hindi naman? For the meantime. For the meantime, okay. So, yun lang naman ma'am Eden. Aaral pa siya. Mag-aaral pa kayo ma'am. Pero may kapatid kayo na si sir, hindi kayo nagdadrive sir. Ako, Kayo ma'am nagdadrive. Pero dito kaya nyo mag-drive sa Manila ma'am. Takot sa iba kasi Pangasinan lang. iba kasi yung yung driving attitude dito sa Manila, medyo aggressive eh. Tsaka Masikip, saka masikip ma'am. masikip, hindi ko kabisado. Saka nakakatakot yung mga huli ano ma'am. Maraming violations. Sa probinsya. Sa probinsya ma'am, maluwag lang ano. Kahit nga walang mga helmet doon. Tricycle lang kami ni Kuya. Tricycle lang yung hawak namin. So, guys, ito na tayo. For turnover na natin itong expander cross nila, ma'am Sherry, Sir Jerry, and Sir Ronan. So, dito na tayo sa rampa. So, may nauna lang.
So guys, turn over na natin itong susi nila Ma'am Sherry. So, kanina pa sila nag-aantay dito sa ating lobby. So, ito na yung susi nila. So, Ma'am Sherry, ito na, ma'am. Finally, okay. Ma'am, pwede na tayo pag-proceed. So guys, ito tapos na natin mapa-install yung mga freebies ko kay client. I-tutour ko kayo kung ano nga ba yung mga kinabit natin dito sa kanilang expander. So guys, dito sa harap, makikita nyo, meron na siyang headlight garnish. Meron tayong Bosch Europa horn dyan. Meron na rin tayo ditong expander cross hood emblem. At syempre dito sa gilid, meron tayong rain visor. Door handle cover. Gas tank cover. Taillight garnish natin. At sa loob guys, meron tayong ito yung cargo trunk tray natin. Meron na cargo trunk tray. Car care kit natin, yung grooming kit, car cover, Bosch Europa horn, yung na-install na natin, tailpipe finisher, early warning device, yung umbrella natin, and yung keychain na ibigay na natin sa kanila. Sa loob naman guys, meron tayong, simulan natin sa taas, meron tayong dashcam, carbon fiber steering wheel cover, and then dito sa ating flooring ay meron tayong side step seal. Yan, yung deep dish matting natin. Sa second row, syempre may deep dish matting din. Side step seal. Yan guys. So, yan lang naman po yung mga napakabit natin ng mga freebies sa ating mga kliyente. And hingan natin sila ng feedback kung kamusta yung naging transaction dito sa Abad Santos at sa akin as their sales agent. So, ito na guys yung pinakahintay nila ma'am, yung turnover. So, napakabitan na natin ng mga kinumit natin na freebies. So, Sir Jerry, wala tayong kulang dito sa mga freebies po na kinumit ko po sa inyo. Lahat yan, sinerve po natin. And hingan naman natin ng konting feedback si ma'am kung kamusta po yung naging transaction, kamusta po yung unit. Ito si Ma'am Sherry. Nako, kasing gwapo ni sir. Ay, hindi. Okay, very good. Very good. Maraming freebie ma'am, no? Opo. Oo. Nahirapan ba kayo sa transaction ma'am? Na-stress Nako, ba kayo? Hindi naman sir, kasi nandiyan kayo. Ayun. So, in-assist naman natin din si ma'am sa buong transaction from application, reservation, and then ito po yung turnover na ng unit. So, sa unit ma'am, okay naman po, walang Opo, problema. Walang problema. Oo. Kamusta naman ako ma'am as your sales agent ma'am? Nako, okay na okay po. Oo, yan. So, Approve. Sir Jerry, ito na yung unit nyo. Yan. Opo, Thanks ito to na. Ma'am Sherry. Si Ma'am Sherry nag-asikaso dito. Ito lang. So, yan. Napakaganda ng unit nyo, sir. For sure, excited din si Sir umuwi nito, ma'am. Ito rin pansusundo nyo siguro, no, ma'am? Opo, ito na. Ayun, yan. So, hinihintay na kayo ng unit nyo, sir. Maraming salamat po sa tiwala. At kahit malayo pa, Pangasinan pa, dumayo pa rin po kayo dito, ma'am. Yun. So, congratulations po sa blessing ng family nyo, ma'am. And ingat po kayo pa uwi, ma'am. God bless your family more, ma'am. Apo. Maraming salamat din, sir. Okay, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Sige po. Ingat kayo pa uwi, ma'am, ha? Sige po. Yun lang po. Maraming salamat. Bye. Thank you po. Ingat po.